Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. Sagittarius, pauna mensahe po ninyo, Seven of Cups. Ayan, so maaaring nagmimini-mini mo ang iba sa inyo dito because there could be maraming oportunidad, no, ang pinagpipilian ninyo sa ngayon. Maaaring iba't iba yung oportunidad na nandiyan dyan, kumakatok sa inyo, no? Kaya maaaring nagmi-mini-mini mo kayo, alin kaya dito yung best para sa akin, alin dito yung uunahin ko, kasi maaaring may mga opportunity dito na nakikita ninyo na isa, dalawa, siguro yung gusto ninyo or sumasakto din sa panlasa ninyo, pwedeng gano'n, ano. Kaya maaring you're having a hard time making a decision, no? So, makakatulong sa inyo na makapag-decision kayo when you are, going to, you're going to tune in to your intuition, ano? Kasi, yung intuition ninyo laging gagabayan sa inyo, no? Sa kung saan ang best para sa iyo, kung ano ang dapat para sa iyo. So, what else? We have strength. Ayan. So, yung strength, innate sa atin yan no? Nandiyan yan sa sarili natin. Kailangan lang natin na gisingin ito, i-activate ito, no? Dahil nandiyan yan sa sarili natin. So, maaaring may situation kasi ang iba sa inyo sa ngayon wherein kailangan ninyo na maglakas ng loob kayo or tatagan ninyo ang inyong loob kasi maaaring uh, sensitive issue ito na dapat ninyong i-address sa ngayon. Kaya wag kayong mag-alala, okay? Lakasan lang ninyo ang inyong loob kasi remember that strength can move mountains, 'di ba? Kahit anong problema ang dumating, malalagpasan ninyo yan. Lakasan nyo lang ang inyong loob at magdesisyon kayo. Be determined as well na kaya ninyong solusyonan yan. Kaya kahit anuman ang situation ninyo sa ngayon, no, na medyo mahirap siguro, rest assured, no, na kayang-kaya ninyo yan. Okay? Kaya wag kayong panghinaan ng loob. Alright? We have 10 of Wands. Ayan. So, siguro may burden, no? Hirap. Hirap ng katawan, hirap ng isipan, emotionally din siguro pagod na kayo or physical, no? Kasi tignan mo, parang gabundok na yung bit-bit ng iba sa inyo rito, Sagittarius. At parang unti-unti, no, ibababa nyo na yan, unti-unti, ano nyo na yan, i-delegate nyo na sa iba, no, kung ano man ang nagpapabigat na yan sa inyo. So, siguro ito yung kailangan ng lakas ng loob dito, no, para masabi mo na sa mga tao sa paligid ninyo kung ano ang totoo mong sitwasyon, na kailangan mo ng tulong, na hindi mo na to kayang mag-isa, no, yung mga ganon. Pwedeng trabaho to pwedeng work-related ito. Baka sobra-sobra na yung task na binibigay sa inyong trabaho or baka sa pamilya, baka lahat na lang, household chores sa inyo na, pagpo-provide financially sa inyo pa, pag-aalaga, hands-on, kayo pa, 'di ba? So, tao lang din tayo, no? Tao lang tayo, napapagod din tayo. Kaya maybe 'yun ang nararamdaman ninyo sa ngayon. So, it's about time na for you to ask for help, no? So, what else? We have 4 of Cups. Ayan. So, parang siguro sa pagod, no? Nawawala na kayo ng gana. Siguro sa pagod, hindi na kayo, parang hindi nyo na kaya pa na dagdagan pa, no? Yung mga ginagawa ninyo. Parang ganon. Kaya kahit may offer sa inyo, kahit merong opportunity na kumakatok sa inyo sa ngayon, parang hindi nyo na siguro ito pinapansin. Kasi nga, parang siguro nasasabi ninyo sa sarili nila, ay, already have enough. Ang dami ko nang ginagawa, ang dami ko nang pinagkakaabalahan, dadagdagan ko pa ba? No? So, maaaring ganun. But, this is a heads up din para sa'yo na before you totally ignore that, before you totally disregard that, offer sa inyo or opportunity, tignan muna ninyo kasi malay mo, ito yung opportunity na mas magbibigay sa iyo ng
magandang trabaho kaya para totally makaalis ka na sa toxic situation, toxic working environment na kinabibilangan ninyo, 'di ba? Or it could be any kind of opportunity, no? Na maaaring yan ang magiging breakthrough ninyo, okay? We have Yemaya. Ayan. So, Primordial, Grandmother Ocean, Yemaya. So, ang iba siguro sa inyo rito, baka you are taking care of a kid, no? Baka ang iba sa inyo, baka bagong panganak, or kung hindi man, baka yung person ninyo yung bagong panganak, and you are taking care of the kid, you are taking care of a family sa ngayon, no? So, pwedeng ganun ang ganap. Or pwede rin talaga na baka kayo yung nag-aalaga talaga, no, sa inyong buong pamilya. Parang kayo lang siguro yung inaasahan to survive, no? Parang ganon. We also have conchumancy or concomancy siguro to. So, social divination, wisdom of shells, ayan. So, parang ang iba siguro sa inyo dito, gumagawa siguro kayo ng, or you are engaging in divination, no? Parang ganon. Probably, ang iba sa inyo, ginagamit ninyo yung shells, no? Or seashells in doing divination. So, siguro ang iba sa inyo, naririnig ninyo yung messages, no? Meron kayong naririnig na messages from the divine, no? Na kapag hawak ninyo, no? Yung seashells. Some of you are receiving divine messages, no? Through seashells. So, what else? We have homeland. Ayan, arrival, journey, and establishment, building, settled. So, most likely, ang iba sa inyo dito may travel, no? Maybe you are embarking on a travel, at kung saan man kayo papunta, maybe that is your destination, no? Maaring yan ay um, for good na, no? So, siguro you are coming home from, kunyari, kung nagtatrabaho kayo siguro abroad, matagal na kayo sa abroad, maaaring nakapag-ipon na kayo't lahat. Ngayon, you are coming home to your home country, you're coming home to where you came from, kung saan talaga kayo nakatira, saan kayo nanggaling, for good. Now, maybe you're going to stay here for good, no? So, pwedeng ganun ang sitwasyon. Maybe then, ang iba sa inyo is building, no? Siguro sarili ninyong siguro magtatayo kayo ng sarili ninyong building, magtatayo kayo ng sarili ninyong negosyo, magtatayo kayo ng sarili ninyong enterprise, na sarili ninyo yung lugar, no? Pwedeng ganun ang sitwasyon. We have receptivity, allow yourself to receive, allow yourself to give. Yan. So, parang generosity energy ito, na sometimes you need to give, sometimes you need to donate, to share, at may mga time naman na kayo naman yung kailangang tumanggap, kayo naman yung kailangang mag-receive. So, sa ngayon, maaaring nandoon kayo sa both ends of generosity energy, no? Na magbibigay kayo, meron kayong mga i-share, at meron din kayong tatanggapin, meron din kayong matatanggap, no? We have peacemaker. Ayan, sabi dito, you're being called to apply diplomacy and tact to a difficult situation. So, siguro kayo ay isang peacemaker, no? So, siguro, yung strength na to, kailangan ninyo ng tibay ng loob, no? Para ma-fix ninyo ang problema ng iba. Maybe nasa sa inyo yung task, kumbaga, para kayo yung maging peacemaker, no? Ng magkabilang party, magkabilang grupo. Pwede rin ang iba sa inyo also is considering na pumasok sa politika, maaring magaling talaga kayong mag-negotiate, magaling kayong mag-transact, no? Maaring along those lines, no? Ang pwede ninyong maging trabaho, or yun siguro yung inyong interest, no? So, we have work smart. Yan. Are you making it harder than it has to be? Sometimes the solutions are simple. Pero, since you are a very smart person, kaya siguro, naiisip ninyo, kumbaga, yung isip ninyo malayo agad na nararating, no? Kaya even the simple things, no?
parang iniisip ninyo yung mga complications nito. Sabi dito, perhaps it's time to clean house personally and professionally to start with a clean palette. Ayan, so baka kailangan din ninyo rito ng mga uh, paglilinis, decluttering, maybe you're decluttering your living space, no, you're decluttering your house, you're decluttering your office, yung mga ganon. So, now is siguro, yun ang pagkakaabalahan ninyo sa ngayon. Kasi nga, kung magulo talaga yung surroundings natin, yung environment natin, magulo, disorganized, 'di ba? Nakakaapekto 'yan sa atin nakakaapekto sa takbo ng isip natin at sa nararamdaman natin. Malaki yung effect nito na yung bang nababother tayo, 'di ba? Kapag magulo ang nakikita natin, it has a great impact sa ating psychological aspect. Kaya maaring uunahin ninyo para maging matahimik ang lahat, maging maganda ang takbo ng sitwasyon, parang uunahin ninyong linisin, i-organize ang living space ninyo. We have shift, and may mga pagbabagong magaganap. Maaring ang mga pagbabagong ito will start with sa personal affairs ninyo, and pwede rin na magbabago rin kayo dito sa outside world ninyo. Meron din mga pagbabago dito ng career, mag-shift kayo ng career, mag-shift kayo ng trabaho, magpapalit kayo ng employer, maghahanap siguro kayo ng ibang pagtatrabahuan, so you are going to transfer to a different office, yung mga ganon ba, no? So, you're heading towards a different path. You're heading towards a new beginning dito for some of you. Kaya malaking pagbabago, no, ang magaganap dito sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Kasi even if trabaho lang kunyari ang babaguhin ninyo, it's going to create or it's going to have an impact in other areas of life ninyo, 'di ba? So what else? We have unlocking. What was locked can now be opened. Ayan, you have opened the flood gates of abundance without limitations. Wow. So, maaaring maraming blessings ang dadating sa buhay ninyo at this time. Maaaring magbubukas ka ngayon ng floodgates of abundance. So, there are going to be financial blessings, financial opportunities na maaaring dumating, no? Sa buhay ninyo sa ngayon. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.